pang balita ngayon na si Apple Nieto ay nagnanais na pagsilbihan kayo bilang congresswoman nyo. Okay lang po ba mga kababaihan? Okay na okay? Pero ito po, medyo maliit, may speech lang. Kasi syempre ayaw ko rin naman kayo mainit. Gusto ko lang kayo bigyan ng kapanatagan. Kasi may mga nagtatanong, kapag daw ba si Apple Nieto ang nanalo biglang congresswoman, ay baka daw po mawala ang ayuda. Mawala ang AIX, mawala ang tupad, mawala ang guarantee letter, scholarship at iba pa. Isa lang po ang kasagutan natin dyan, hindi po mawawala yan. Dahil kasama na po yan ang sistema ng gobyerno ng Pilipinas. Lahat ng congressman, congresswoman ay meron po yan, hindi po nawawala. Mabigyan po tayo ng pagkakataon, i-redirection natin yan sa tao. Ibababa natin sa tao. At syempre, sabi ko nga sa laging speech ko, di ba totoo naman, hindi naman sapat ang panandali ang ginhawa. Tama po ba ako? Yung panandali ang ginhawa, kailangan natin yung pangmatagalan na solusyon. Kayo sa pangmatagalan na solusyon, maaasahan nyo mo dyan. Dahil never naman nawala si Apple Nieto. Nabigyan nyo ako ng pagkakataon na maging konsehal nyo, never naman po ako nagpabaya. Doon sa binigay sa akin ng Panginoon na maging isang lingkod bayan ninyo. Hindi po tayo perfecto, pero bumabawi tayo at kung may pagkakamali, bumabangon po tayo. At never kong pababayaan ang aking mga kadistrito. Sabi ko nga mabigay nyo sa amin ang inyong tiwala, yung inyong pagmamahal, hindi namin kayo pakakawalan. At yung pagmamahal na yan, hindi na uubos. Hindi na babayaran ang halaga. Dahil nga sabi nga nila, pag mahal mo ang kapwa mo, magagawa mo ang lahat. Tama po ba ako? Na walang katumbasan. Sabi ko nga hindi po sapat ang panandalian na ginhawa. Gawin natin ito ng pangmatagalan. Mabigay niyo po sa akin ang iyong tiwala, hindi ko kayo pababayaan. Hindi ko kayo sasaktan. Kayo'y aming mamahalin ng bonggang-bongga. Yes, thank you so much. Muli po, thank you so much sa lahat. Basta pumanatag kayo. Maibibigay niyo yung tiwala sa Your Best Choice. Alam ko, excited na kayo sa pagbabalik ng ating Your Best Moreno. Tama po ba ako? Excited na kayo? Yan, syempre, kaya kailangan, sabi nga, ilang days na lang tayo? Grabe, 62 days na lang, kaya huwag nyo nang pabayaan kaming lahat. Alam ko naman, ibang klase magmahal ang kababaihan, lalo na pag sinabi ni Vice Mayor Chi Atienza, diba? Ayan, muli po, maraming salamat po. Thank you po muli kay Vice Mayor Chi Atienza. Thank you. Mabuhay ang kababaihan! I love you all! Maglalaba tayo mamaya pag-uwi. Magbubukas tayo ng bigyan. Pero hindi po. Hapon sa aking magagandang mga kababaihan ng Maynila. Kamusta kayong lahat? Ito na, malapit ng laban. Ready ba kayo? Alam ko, nagkita na tayo ng ilang beses. Pero talaga, sinabi ko na ipatawag kayong lahat dahil mag-uumpisa na tayo sa ating laban. And ang akin, gusto ko, bago tayo sumabak sa gagawin natin malapit na ilang araw na lang, 20 days na. Hindi, yung actual start ng kampanya. Sino magaling mag-mat dito? 42! Ilan? Ang mag-uumpisa tayo kasi March 28. So ready na ba kayo sa March 28? Kanina in-orient kayo, tama po ba? Dahil ang wish ko sana, ibaba niyo lahat ng mga natutunan niyo ngayon sa inyong maraming miyembro sa bawat barangay. Pero bago tayo sumabak doon, gusto ko muna mag-heart-to-heart talk tayo. Kasi alam ko, nakita niyo na ako sa entablado na maraming tao. Pero iba pa rin kasi pag nag-heart-to-heart talk tayo ngayon. Alam niyo aking mga kababaihan, marami sa inyo, nakasama ko na bata pa lang ako. Yung mga original members natin dito. Ilang beses, sumabak ako kasama ninyo dito sa Distrito 3 para mag-house to house, mag-caucus. Naaalala niyo po yun? Ako yung maliit na bata na matapang. Ngayon ako lang nandito sa inyong harapan para tayuan kayo. Sa totoo lang,
ako, pangarap ko talaga sa aking buhay ay maging isang misyonaryo. Dahil masaya na ako na pagka may ginawa akong mabuti sa aking kapwa, pag tumingin ako sa Panginoon, alam ko masaya siya sa aking buhay. Nung bata ako, tumulong lang ako diretso sa tao at tinayon ko ang mga kabataan nung bata ako. Nung ako ay medyo tumatanda na, ang nakuha akong kurso ay Political Science major in Governance. Dahil ako ay namulat sa mundo ng politika, ginusto kong maintindihan kung ano ba ang tamang pamamalakad sa gobyerno. Ngunit hindi ko pa rin pinano pumasok sa mundo ng politika. Ginusto ko lang maintindihan. Noong ang aking ama ay naging Buhay Party List representative, na alam ko lahat kayo tumulong sa kanya noon. Tama po ba ako? Alam ko kayo ang kanyang mga kakampi at mga pamilya. Marami akong naitulong sa likuran ng Buhay Party List. Ngunit hindi nyo kahit kailan nakita ang aking mukha na ako mismo ang nagbibigay. Ang mga food boxes na pinamigay ng Buhay Party List, galing po yun sa akin. Yung mga maintenance, vitamins na nakuha mula sa Buhay Party List, milyon-milyong worth po yun. Ako ang gumawa ng paraan para may pamahagi. Ngunit kahit kailan, hindi ko po nilabas ang aking mukha. Dahil buong buhay ko ang inisip ko, basta tumingin ako sa itaas, masaya ang Panginoon sa akin, masaya na rin ako. Pero nung ako ay naging isang broadcast journalist sa television for 7 years, yun po ang nagmulat sa aking puso at sa aking mata. Nakita ko na kahit ano nga naman talagang hinain ninyo, kung walang gobyernong tatayo para sa inyo, wala pa rin tunay na pagbabagong mangyayari dito sa Manila. May gusto kong ipakilala sa inyo na isang tao na nagmulat sa aking mata. Siya po ang nagbukas ng aking puso. Ang pangalan po niya si Nanay Emelita. Taga-Distrito 3 po siya. Pinicture ko po siya sa aking programa noon, Bagong Pilipinas ngayon. Yan si Nanay Emelita. Naka-makeup ako dyan, di ba? Maganda pa ako dyan, Diyos ko. Pero alam nyo, nung na-interview ko siya, ang sinabi niya sa akin, kasi dinalan ko siya ng wheelchair, tulong, yun ang kailangan ko gawin sa trabaho ko eh. Pagkatapos nang sinabi niya sa akin, 88 years old na siya, malapit na siyang mawala sa mundo dahil may masakit na siya na maluha. Ang sabi niya buong buhay niya, ngayon lang daw siya nakakilala ng isang anghel. Sabi ko, sino yung anghel? Natakot ako dahil baka mamaya may mumu sa likuran ko. Biglang tinurong niya ako daw. Sabi ko, hindi po ako anghel. Trabaho ko po itong ginagawa ko. Kailangan ko malaman yung kwento nyo para maisigaw natin sa ating programa, para may gawin ng gobyerno para sa inyo. Pero may sinabi po siya sa akin at tumatak sa aking puso. Si Nanay Emelita ay namuhay sa isang lugar dito sa inyong distrito na malapit sa basurahan. Ang kanyang higaan ay kasing liit lamang ng mesang yan. At alam niyo, sinabi niya sa akin, buong buhay daw niya, para lang siyang naging isang tilang daga na dumaan dito sa mundong iba. Hindi ko po lubos maintindihan kung paano ang isang tao maaaring dumaan lang dito sa ating mundo na akala niya, naging daga lang siya. Di ba sabi ng Panginoon, lahat tayo mahal niya? Sabi ng Panginoon, di ba lahat tayo pantay-pantay sa Kanya? Ngunit doon po nakita ang laki pala ng kapangyarihan ng gobyerno para iparamdam sa isang tao na parang tila walang kwenta ang kanyang buhay. Hindi ko po nakayanan ang aking interview kay Nanay Emelita. At yun po ang nagpatatag sa aking puso na ako ang tatayo para siguraduhin na dito sa Maynila wala nang Nanay Emelita na dadaan dito. Dahil dapat ang ating mga lolo at lola inaalagaan, pinapahaba ang buhay ng gobyerno. Dahil kung ang ating mga ospital, ang ating mga health centers, siksik-liglig ang gamot at talagang nakakagamot sa may sakit, din dapat lahat ng mga Manilenyo dito maayos ang buhay at walang mamamatay gaya ni Nanay Emelita. Wala na po siya ngayon, namatay siya kamakailan. Akala niya, dumaan siya dito sa mundo na tila naging isang daga. Ang hindi niya akalain, siya ang nagbukas sa aking puso para tayuan ngayon ang mga Manilenyo. At yan po ang rason kung bakit ako nandito dito. Bilang direktora ng kababaihan
isa lamang po ang hiningi ko. At yan po ay balik ang livelihood training dito sa Maynila. At kayo, aking mga kababayan ng Maynila, kayo po ang magpapalaganap yan sa inyong mga barangay. Kaya ako ito kinukwento sa inyo kasi gusto ko bago kayo sumabak sa laban. Alam niyo na ang laban na ito ay hindi para mabigyan ako ng isang posisyon. Dahil kahit kailanman, hindi naging importante sa akin ang posisyon. Naging anak ako ng isang vice-alcalde na nakakuha ng 2 termino, alcalde na nakakuha ng 3 termino, congressman na nakakuha ng 3 termino. Ngunit di namin po pagiging bunsong anak niya para makatulong diretsyo sa tao. At ngayon sama-sama tayo dito. Alam ko, kayong aking magiging sundalo balang araw. Kaya gusto ko, sa bawat tulong na ibibigay nyo sa amin, gusto ko alalahanin nyo na ang laban na ito ay hindi para sa akin, hindi para sa inyo, para wala ng nanay ni Melita na dadating o dadaan dito sa ating lungsod. Makakaasa ko sa inyo. May video ka talaga na wala din dito. Ngunit, may video hindi ko po magagawa mag-isa. Kailangan ko po natulungan nyo na hindi si Yormes Moreno Dumaguso. Dahil pag pinagsama nyo ang ibang tao o iba ang ilagay nyo kasama ko, 3,000. hindi natin magagawa ang mga gusto natin palaganapin dito sa Maynila. Kaya pwede nyo po bang suportahan ng buong-buo si Yormes Moreno Dumaguso? Dahil kapag hindi kayo susuporta kay Yorme at sa Yormes Choice, hindi po namin kayo pwede maging barangay leader. Makakaasa po ba kami? Gusto kong ipakilala sa inyo ang aking mga kasama. Alam ko, nagsalita na sila kanina. Alam ko, narinig niyo na rin sila dati. Pero ngayong araw na to, dahil ugnayan to, gusto kong makilala niyo kami ng lubusan. Ang aming mga konsehal, si Councilor Bong Alvarez, tulungan po natin siya. Ang kapitbahay ninyo dito, si Konsehal Tol Sarcal. Kailangan tulungan niyo si Konsehal Tol Sarcal. Ang ating mahal na nagbibigay ng cookie na si Konsehal Mocha Uson, tulungan niyo rin po siya sana. Si Konsehal Rolin J. na kasama natin, tulungan nyo rin po ng buong-buo. Wala yung isa. At may isa lang na wala ngayon dito, baka na traffic. Si Konsehal Chris Taguil. Makakaasa ba kung tutulungan nyo ang mga konsehal? Isa rin ang gusto kong ipakiusap sa inyo. Gusto ko suportahan nyo ng buong-buo ang aking kaibigan, ang ating Congresswoman Apple Nieto. Hindi nyo pwedeng paghiwa-hiwalayin ang mga konsehal namin. Dahil pag to nahaluan ng iba, hindi rin po natin magagawa ng lubusan ang ating gustong gawin dito ngayon sa ating programa. Hindi rin po kayo dapat kumuha ng ibang congressman dahil si Congresswoman Apple Nieto tutulong po sa ating pagdating sa livelihood. Tama ka ako? Kaya siguraduhin nyo please, 9-0 tayo. Hindi ko kailangan pahabain ang aking sasabihin dahil alam ko, kilala niyo na ako. Ilang beses na tayo nagkita. At alam ko naman, mahal ninyo ako eh. Alam ko, maaasahan ko kayo. Alam niyo, tawag sa akin, liwanag ng Maynila. Pero tatapatin ko kayo. Lalo na kayo mga kababayan ng Maynila. Hindi ko kaya mag-isa to. Kahit ipanalo niyo kaming lahat dito kung hindi rin naman kayo susuporta talaga balang araw sa ating mga programa, hindi rin natin magagawa ng tamang livelihood training. Mga panahon ng aking magulang ay nasa posisyon. Nagkaroon tayo ng values formation sa lahat ng distrito dito sa Maynila. Yan po ang ibabalik natin dito. At kailangan ko pong nandyan kayo. Ang livelihood training na gusto natin ng bawat distrito dito sa Maynila na bibigyan palagi ng oportunidad na matuto kung paano sila ay makatayo sa kanilang mga paa. Kailangan ko po, nandyan pa rin kayo. Naniniwala po ako sa bottom-up type of governance na kung saan kayo ay nakakalapit sa amin. Dahil kung hindi kayo makakalapit sa amin, hindi rin namin malalaman kung paano kayo tulungan. Kung may isang bagay na
may vice alkalde, congressman, ako po ay nananapitan. Kaya gusto ko ngayong araw, sa totoo lang, gusto ko kayo naman ang magsalita. Dahil itong ginagawa natin, hindi lamang ito ngayon. Hindi lang ito pang kampanya. Dahil kapag tayo ay nagkaroon na ng posisyon, kayo na mismo ang aking magiging mata, puso, tenga at bibig sa inyong mga barangay. At every time na meron tayong roll out dito ng livelihood program, kayo rin mismo ang magiging kasama ko. Okay lang ba yun? Dahil sa anim na distrito na aming kailangan tulungan, kailangan namin malaman kung ano ang problema nyo. Dahil kung hindi kayo magsalita, nga pa rin kayo. Kaya makakaasa ba kami sa inyo? Alam ko, narinig nyo na ang plataforma ng lahat ng mga kandidato dito. Napanood nyo na rin ang mga nagawa ni Yorme dati, tama? Gusto nyo bang ibalik yun? Yes! Dahil gusto ni Yorme ipalaganap ang minimum basic needs dito sa ating bansa. Pabahay, nag-uumpisa na yun ng panahon na siya ay alkalde. Naalala nyo? Pinondominyo. Naalala nyo? Education, ang mga magagandang gusali, magagandang paaralan na binuo ni Yorme noon. Gusto nyo bang dumami yun? Healthcare. Noong panahon ni Yorme, lalo na may pandemya pa noon, siksik, liglig ang gamot, vitamina, bakuna, kahit na gamot sa COVID-19, punong-puno ang Maynila noon. Gusto nyo ba ngayon? Siksik, liglig na muli ang mga gamot, vitamina, bakuna, at lahat ng kailangan yung tulong mula sa mga health centers at mga hospital dito sa Maynila? Huwag kayong mag-alala dahil yun ang plano natin. Ngunit ang ambag ko bilang direktora ninyo at ambag ng bawat isang kababaihan ng Maynila member dito, kayo ang tutulong sa amin sa rollout ng mga programa pagdating sa livelihood and employment. Dahil naniniwala ko, habang inaayos natin ang minimum basic needs of social services na matatamasa ninyo, unti-unti natin itataas ang antas ng pamumuhay ng mga Manileño na gustong bumuti ang kanilang buhay dito sa ating lungsod. Nandito ako sa inyong harapan dahil makulit po talaga ako. Alam niya ng mga kasama ko dati pa. Mahilig ako magtanong. Mahilig ako mga musta. Mahilig rin ako magmarites. Basta may ginagawang makuluhan. Kaya ngayong araw, kayo naman ang magsasalita. Gusto ko, given na bago tayo sumabak, gusto ko lahat ng katanungan nyo, itanong nyo sa amin at sasagutin namin kayo dito. Para alam ninyo na tayo, ang relasyon natin, hindi lamang kami ang masusunod, kundi pati kayo. Pwede niyo ba kami kausapin? Maglalabas ako isang mikropono. Magtaas ang kamay na gustong magtanong sa kahit na sinong narito ngayon, pati sa akin at sasagutin natin. Nandito na pala ating Konsihal Chris Tagle. Konsi, magsalita ka sandali bago tayo mag-ugnayan. Magandang hapon po sa inyo lahat. Hello! Magandang hapon po. Salamat po sa inyo at sa pagpunta ho dito sa munting ugnayan natin dito sa ating barangay. Maraming salamat po sa ating buti ama ng ating barangay, Chairman Grande. Thank you very much po. Salamat po. Yun lang po, maraming salamat po at maiksi lang ano. Hindi po, maraming salamat po. Yung mga may katanungan po, pwede na po kayo magtanong po sa amin. Yung mga plano po namin, na yung iba naman po, alam naman po, yung mga gusto ko para po sa inyong barangay. Magkaroon po ng sariling doktor at sariling medisina dito po sa inyong barangay. Ayos po ba yan? Yun lang po, maraming